Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Coach Nenad Vucinic may sinabi kay Justin Brownlee. Ang plano ni Coach Tim Cone sa Ginebra, may trade pa ba na mangyayari? Malapit nang magsimula ang panibagong season ng PBA. At ang tanong ng lahat, ano na nga ba ang plano ni Coach Tim Cone para sa Barangay Ginebra? Sa kabila ng 3 rookies na kanilang nakuha sa PBA Rookie Draft, isa lang ang kanilang pinapirma, si Sonny Estile. Samantalang si Mario Barasi ay binitawan nila sa free agency at si John Abis naman ay pinayagan muna nilang bumalik sa perpetual habang may hawak na contract offer sa Ginebra. So ibig sabihin ba nito may trade pang paparating para sa Gin Kings? Unahin natin sa mga rookies. Gaya ng sabi natin kanina, si Sonny Estile lang ang kanilang pinapirma. Binitawan nila sa free agency si Mario Barasi kung saan nagwo-workout na ito sa Northport Batampier at si John Abis naman ay papahinugin muna ng Ginebra sa perpetual. Kung titingnan, parang isang slot lang talaga ang seryosong plano ni Coach Tim Cone na i-develop sa ngayon. At yan ay si Sonny Estile. Ang iba, mukhang hindi priority sa sistema ng Ginebra ngayon. Ang ibig sabihin nito, malamang naghahanda pa ang coaching staff para sa possible na adjustment, pupwedeng trade o kaya free agent signing. Kung pagbabasehan ng lineup, kulang pa rin talaga ang Ginebra sa solid big man rotation. Oo, nandyan si Japet Aguilar at itong na kanilang nakuha na si Norbert Torres, pero ito ngang si Japet papunta na sa twilight ng kanyang basketball career. Nalalapit na ang kanyang pagre-retiro. Samantalang si Troy Rosario, kailangan pa talagang mag-step up para punan ang gap, lalo na sa depensa at rebounding. Sa guard position, loaded dyan ang Ginebra with Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Stephen Holt at Maverick Ahan-Misi. Pero sa frontline, parang manipis pa rin. At dito papasok ang tanong, magte-trade pa kaya sila para makakuha ng bagong big man? O tataya sila sa free agent market? Sa ngayon, wala pang confirmed trade talks. Pero kung babalikan natin ang history ni Al Francis Chua at Tim Cone, hindi sila natatakot mag-trade kung kailangan para sa championship window. Ang mga possible target, big man na nasa mid-level teams na hindi nabibigyan ng playing time o kaya isang veteran na po pwedeng mag-back up kay Japet Aguilar at Norbert Torres. Hindi nga malabo na gamitin ng Ginebra ang isa sa kanilang mga assets. Maaaring si Maverick Ahan-Misi o future draft pick. Yan ay kung makakakuha sila ng quality player na swak sa sistema ni Tim Cone. Pero tandaan natin, ang plano ni Coach Tim ay hindi lang para sa isang season. Lagi siyang nag-iisip ng long term. Ang pagpirma kay Sonny Estile ay indikasyon na gusto nilang mag-develop ng bagong big man for the future. Ang pagre-release kay Barasi at ang sitwasyon kay Abis, malamang strategy para hindi ma-overload ang roster at manatiling flexible kung sakaling mang magkaroon ng trade opportunities. So habang haabala ang ibang teams sa pagbuo ng kanilang core lineup, ang Ginebra steady lang naghihintay ng tamang timing pagdating sa trade. Sa ngayon, malinaw ang plano ng Ginebra. Hindi nagmamadali si Coach Tim Cone. Lagi silang bukas sa trade opportunities. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat pa bang mag-trade ang Ginebra para sa isang big man? O sapat na ang kanilang roster ngayon? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Nenad Vucinic may sinabi kay Justin Brownlee. Ito nga si Justin Brownlee mga chong ay susunod nating makikita in action suot-suot ang Meralco jersey matapos siyang kunin bilang import sa darating na East Asia Super League. Kaabang-abang nga yan dahil makakatandem niya ang isa pang super import na si Randy Hollis Jefferson. Pero itong si Coach Nenad ay mukhang mas nai-impress kay Justin Brownlee dahil ayon nga kay Coach Nenad sa kanyang naging latest interview ay isang araw versatile at experienced player si Justin Brownlee. Kilala nga daw ito
bilang huge difference for the team. Kakaiba raw yung skills at talent ni JB at yung skills at talent nga raw na yan ay gamit na gamit dahil napakatalino nga raw maglaro ni Brownlee dahil yan sa kanyang mga naging experience at kanyang pagiging unselfish player. At yan nga raw yung dahilan kung bakit si Brownlee ang champion import para kay Coach Nenad. Napakagandang compliment nga yung sinabi na yan ni Coach Nenad kay Justin Brownlee. At masasabi nating tama yung kanyang sinabi. Dahil napakahusay naman talaga na import nitong si Justin Brownlee at talagang gamit na gamit niya ang kanyang skills at talent dahil sa taas ng kanyang basketball IQ. At naniniwala ko na sa darating na East Asia Super League na same Justin Brownlee pa rin ang ating makikita na pagiging unselfish player at pupuntos kung kinakailangan. Kaya naman, kaabang-abang yung magiging stint ni Brownlee sa Meralco para sa East Asia Super League. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Coach Nenad Vucinic kay Justin Brownlee? Ano rin yung masasabi nyo sa plano ni Coach Team sa Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.